Alam nyo bang pwede nating i-adjust yung volume ng alarm sound or yung answer back ng ating mga motor? Pinakamalakas, pinakamahina. Pwede rin natin palitan yung alarm pattern or tunog nito. At pwede rin nating i-adjust yung sensitivity ng anti-theft alarm ng ating mga motor. Alarm agad. So una sa lahat, para hindi kayo malito, ito yung tinatawag na answer back. Iilaw po ng sabay yung dalawang signal light at tutunog po yung ating mga motor. Kadalasan ginagawa po yan pag madilim yung lugar at para makita po natin agad yung ating mga motor. Kasabay po ng pagpihit natin ng answer back button natin is mag-activate na rin po yung anti-theft alarm ng ating mga motor. So ibig sabihin, kapag ginalaw po natin yung ating mga motor, mag-alarm na po siya. So yan po yung tinatawag na anti-theft alarm. Unahin na po nating ituro sa inyo kung paano i-adjust yung volume ng answer back natin, which is yan, ganyan. Na-adjust po yung volume niyan. So yung pinaka-default setting po kasi niyan, kung pagkakuha po natin sa kasa, pag pinindot po talaga natin ito, is tutunog po yan. Yung iba naman, ayaw po nila ng may tunog, kaya pinipindot nila ng matagal ito. At kapag nag-red na po yan, hindi na po siya tumutunog. So yung iba kasi gusto lang nila tahimik, pero umiilaw yung dalawang signal light. So visible pa rin siya kapag pinindot natin yung answer back. So paano naman kung gusto mo yung may tunog pa rin pero hindi ganun kalakasan? So yun yung ituturo ko sa inyo ngayon. Pwedeng i-adjust yan. Actually nasa manual po yan, pero kung babasahin nyo po yun, talagang matataranta, magugulo yung utak nyo kasi nakakalito. Pero sa tutorial natin na to, madadalian na lang kayo sa pag-adjust ng volume nun. So take note lang din po, specific po tayo sa Honda Click 150, pero applicable din po ito sa ADV tsaka sa PCX 150. Sa 160 kasi hindi na dito yung pinipindot yan eh. Ito na yung pinipindot yan. Pero ngayon specific tayo sa Click 150 nga. Sa mga 125cc, wala po kayong smart key, kaya hindi po applicable sa inyo yung mga alarm na setting na ganito. So basically, para lang to sa mga may smart key na motor na may alarm. So yan, umpisa na po natin yung tutorial. Start po tayo sa volume ng answer back alarm natin. So idea, ganyan po kalakas yung volume niya ngayon. Yan po yung default natin. So tignan natin kung may ihina or ilalakas pa yan. Ayan, medyo malakas siya sa pandinig ko eh, as of now. So ngayon, kailangan natin syempre ng smart key natin. Ngayon, kailangan naka-on itong smart key natin. Naka-green po yan, hindi lang masyadong halata. Ayan, at kailangan natin palitawin yung smart key indicator dito. Pindot dito, lilitaw po yan. Ngayon, kung naka-red po yan, ibig sabihin naka-off. Ayan, nagpula. Kahit anong pindot natin dito, hindi lilitaw smart key. So pag ganon, ibig sabihin naka-off, kailangan lang natin i-on. So press hold natin para mag-green siya. Ayun, nag-green. Mahina na yung pagka-green niya mo. So yun, tingnan natin. Pindot, lumitaw na. So ibig sabihin, activated na yung smart key natin. Nag-match na siya sa smart key. Ngayon, pagka-pindot natin ng smart key natin at lumitaw yung indicator, press natin to 5 seconds yung start button. 3, 4, 5. At magbi-blink po yan. After blinking, pindutin pa po natin ulit ng isang beses. Ayun, tumunog po siya, nag-beep po siya, at tumigil sa pag-blink itong smart key natin. Ngayon, sa pagpasok ng setting ng alarm sound ng answer back natin, kailangan natin itong pindutin ng 2 times, tapos isa dito. Gagawin natin yon ng 3 sets. So, ide-demo ko sa inyo. 1, 2, pindot. 1, 2, pindot. 1, 2, pindot. So 3 sets, at kada set maririnig nyo yung parang beep sound niya. So yan, napasok na natin. Yung sunod na pindot natin dito sa alarm button natin, yun na yung volume ng answer back alarm natin. So yun yung tunog. So yung unang tunog medyo malakas, pangalawang tunog parang medyo humina ng konti, pangatlong pindot natin humina na siya. So yan yung number 1. Tapos pindot natin ulit, babalik siya sa number 3 or yung pinakamalakas. Ayun yung number 2, medyo mahina ng konti. Number 1, pinakamahina. So ganun yung pagsiset. Ngayon, kung ano yung iiwanan yung button, halimbawa, yan yung pinakamalakas. Kung goods na kayo dyan, pwede na natin itong pindutin ulit ng 5 seconds, tapos goods na tayo. Pero kung hindi pa, and pindutin nyo lang, hanapin nyo lang yung volume na gusto nyo. Ayun yung pinakamahina. Pinakamalakas, number 2,
pinakamahina. So, dun muna tayo sa pinakamahina. Pag okay goods na tayo, click lang natin to ng 5 seconds hanggang sa tumunog at mag-beep siya. Ibig sabihin, goods na, naiset na po natin siya. So, click natin, try na natin. So, yan yung tunog niya. Medyo mahina na siya, medyo hindi na siya nakakarindi sa tenga natin. Kumpara nung una, yung default setting natin na parang ang sobrang lakas, parang dinig ng kabilang barangay or kabilang bahay, gano'n. So, yun, preference nyo naman po yan. Kung gusto nyo na medyo mahina or medyo malakas, nasa inyo na po yan. So, ganun po yung pagsiset ng answer back volume po natin. Bukod po doon sa answer back alarm volume po natin, pwede rin po natin iset yung alarm pattern or parang ringtone. Baga, iibahin natin yung beep sound or yung pattern nga ng motor natin. So, para magets nyo, ito, turo ko na sa inyo. So, para mapasok yung setting na yon, yung alarm pattern sound setting, or maiba natin yung sound ng ating mga answer back, ganun lang din po yung process. So, kailangan ng smart key natin, kailangan naka-on yan, at palitawin yung indicator. Click natin ng 5 seconds, 2, 3, 4, 5. Magbiblink po yan, bitawan natin, tapos click pa natin ng isang beses. Toot. Pagka-toot niya, mag-steady na po to. Ngayon, kung kanina, dalawa dito, tapos isa dito. Ngayon, sa alarm pattern naman, 3. Tapos isa dito, tapos 3 sets din po. So, gawin natin. 1, 2, 3, pindot. 1, 2, 3, pindot. Pangalawang set. 1, 2, 3, pindot. So, nakatatlong set na po tayo. Yung sunod na maririnig po natin, yung alarm pattern na po. So, pag pinindot po natin ito, ayan, dalawang toot, toot. Parang medyo mahaba-haba. Pansinin nyo yung tunog. Yung pangalawang tunog, dalawang maikli. Toot, toot. Mas maikli siya. Yung pangatlong sound, oh, toot, toot, toot. Tatlong sound naman po siya. So, ibig sabihin, nag-iiba po yung pattern. Ngayon, preference nyo na po kung anong sound yung gusto nyo. So, ulitin po natin. Ito yung unang sound natin. Ayan, 3 beep. Sunod-sunod. Pangalawang sound, dalawang mahaba, dalawang toot-toot. Yung third sound, ayan, dalawang maikli. Toot-toot lang. Medyo maikli ng konti. So, kung ano yung tinigilan nyo, kung saan kayo tumigil, yun yung maiseset. So, halimbawa, gusto natin, yung toot, toot, yan yung default eh. Try natin yung isa. Yan yung mabilis. Try natin yung pangatlo. Yan yung mabilis na 3. So, kung gusto na natin yun, click lang natin ito ng matagal. Ayan, pagka-toot po niya, ibig sabihin, goods na po. So, ngayon, try natin siya. Diba? Toot, toot, toot. Toot, toot, toot. So, kung gusto nyo ibahin yung volume, gawin nyo lang po yung sa una natin, yung sa volume. Pwede po nyang palakasin yung toot, toot, toot na yon. Yung gusto ko nasa ano lang medyo mahina, kaya goods na sa akin yan. So, ganun po yung pagsiset ng alarm pattern or yung tunog ng answer back natin. So, halimbawa, malayo tayo, hinahanap natin yung motor natin. Gusto natin ng medyo naiiba kasi yung default is toot, toot. Ngayon, gusto natin toot, toot, toot. At least, alam natin yun yung motor natin. Medyo naiiba na tayo ng konti. So, sunod naman po nating papasukin yung anti-theft alarm sensitivity. So, ito medyo naiiba na po ito dahil tungkol po siya sa sensitivity ng ating mga anti-theft. So, sa mga hindi nakakalam, yung anti-theft, ibig sabihin po niyan, pag tinapik po natin, ginalaw po natin yung ating mga motor, mag-alarm po siya ng about 20 seconds kung di ako nagkakamali. So, kung may nagnanakaw sa inyong mga motor, safety feature po yon ng ating mga Honda Click. So ngayon, sa setting ng sensitivity, maiseset po natin dito kung gaano siya ka-sensitive or kung gaano kaarte yung ating mga motor. So ganun yung term, kaarte. So sa sensitivity, kapag isinet po natin siya sa pinaka-sensitive, parang konting galaw lang, tutunog na po siya. So sa pinakamababang sensitivity, parang kahit iguyod mo ng konti, is hindi pa siya agad mag-alarm. So paano ba gawin yun? Tapos pakita na rin natin kung gaano siya kasensitive. Kunin ulit natin, syempre smart key natin, kailangan naka-on yan at mapalitaw po natin yung indicator. Yon, lumitaw na. Tapos after 5 seconds, 3, 4, 5, yun, nag-blink. After blinking, pindot ng isa, toot, ayun, steady na siya. Kung kanina sa answer back volume 2, alarm pattern 3, ngayon sa sensitivity 4. 1, 2,
3, 4. Tapos isa dito. Tatlong set po nun. So, unang set yon, pangalawang set, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan, pangatlong set. So, yung next na pindot po natin dito, yun na po yung setting sa sensitivity. So, nagdedepende po sa pipindutin natin. Halimbawa, isang tunog, low sensitivity. Tatlong tunog is high sensitivity. Dalawang tunog is medyo sensitive. So, ulitin natin. 3, pinaka-sensitive. 2, medyo sensitive. 1, low sensitive. So, unahin po natin itry yung number 3. Ibig sabihin, sensitive na sensitive po yung setting na yan. So, try natin. Tignan natin kung gaano ka-sensitive niyan yung ating mga motors. So, click lang natin to, tas goods na siya. Naiset na po natin siya. So, alarm lang natin. So, yun. Tignan natin kung gaano ka-sensitive yung number 3. Number 3 yan. Sa manibela, galawin natin, hindi pa siya nag-a-alarm sa manibela. So, pag ginalaw manibela sa high, hindi siya. Ngayon, pukpukin natin itong upuan. Nag-alarm siya. Try natin lahat. Dito, pukpuk natin ng konti. Alarm agad. Sensitive ba? Mahina lang yun Ngayon, pag ibababa natin yung motor. So, try natin. Naka-center stand siya ngayon. Try natin ibaba lang natin yung pagka-center stand. Try natin Oop. Hindi pa natin na ibababa. Ginalaw pa lang natin ito. Nag-alarm na siya. Try natin, galawin lang natin. Galawin lang natin yung motor. Ito. Sensitive. Sensitive. So, any unusual na paggalaw. Ito, kapag gusto mong iguyod yung motor na nakawin nila, konting galaw lang, mag-a-alarm siya. Hindi masyado sa manibela Pero ganyanin natin. Wala Pero pag binigla natin, ayun. Kapag tinodo natin yung pagka-steer niya, sensitive siya. Pag inuntog natin. So, ganun ka-sensitive yung level 3. Ni pagka-center stand, hindi mo pa man na ibababa, mag-a-alarm na siya. So, goods na goods yung number 3 alarm natin or pinaka-sensitivity kung ayaw talaga nating panakaw yung motor natin or pagalaw man lang. Kasi may mga lugar na syempre medyo delikado. Kung gusto mong safe yung inyong mga motor, ayaw mong nagagalaw, magalaw lang ng konti, pwede mo siyang iset sa number 3. So, after ng super sensitive or yung number 3, tatry din natin syempre yung number 1 or yung low sensitive. So, may mga times kasi na halimbawa, mabata talaga or maraming tao sa inyong lugar at laging natatamaan yan. Ngayon, pagod ka nang i-ain lagi yung alarm kasi pagkatunog niyan, gusto mo mamatay agad. Yan. Nakita mo, hindi naman pala ninanakaw. So, papatayin mo yung alarm. Halimbawa, ayan, natamaan, patayin mo. Ngayon kung tuloy-tuloy yan, maririndi ka. Ngayon, may choice naman tayong i-off yung alarm po niyan Kumbaga, kapag nasagi, hindi siya mag-a-alarm. Ngayon, yung gusto mo, low sensitive lang. Yung tipong kapag talagang ginalaw na ng todo, dun pa lang siya mag-a-alarm. Hindi yung tipong konting galaw, mag-a-alarm agad siya. So ngayon, tingnan natin kung gaano ka-sensitive yung low sensitive na yan at kung ano yung gagalawin natin para mag-alarm siya. So para pasukin yung setting na yan, syempre smart key pa rin. Palitawin lang natin indicator katulad kanina. Ayan, lumitaw na tapos 5 seconds. 3, 4, 5. Blink. Blink. Tapos toot. Isang beses dito. Toot. Tapos dito 4. Tapos isa. Tatlong set ulit. Katulad lang ng kanina. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tatlong set. So, sunod na pindot natin, yung alarm sensitivity na yan. Ayan, naka number 3 tayo. Yan yung default. Number 2, mild. Parang medyo sensitive lang. Number 1, ayan, low sensitive. So, yan yung papasukin natin ngayon. So, goods na yan. Tignan natin kung gaano siya ka-sensitive. Pag okay na, click lang ulit natin to. Magtutut. Goods na. Ayan, try natin. Alarm lang natin Ayan, so kung kanina, galawin lang natin itong motor, nag-alarm siya ngayon, galawin natin siya. Uy, di nag-alarm Ayun, dun pa lang nag-alarm. So, pagkagalaw natin ng ganyan, yung kanina kasi konting galaw lang,
nag-alarm siya agad. Ngayon, ginalaw natin ng nilakasan natin yung uga. Doon pa lang siya nag-alarm. Ngayon sa manibela, try naman natin. Kanina, pag nag-lock na siya or dumulo na, muntog na siya. Wala pa rin. Naka-alarm yan ha. Yun, naka-alarm. Okay, untog natin. Kanina, nag-alarm ng lakasan natin. Wala pa rin. Wala pa rin. Yun. So, pag low sensitive, kailangan mo munang lakasan. Kumbaga, malakas na impact bago tumunog. Kumpara naman natin kung maiguguyod natin yung motor. So, kanina, ibababa pa lang natin yung motor. Nag-alarm na siya. Ngayon, try natin kung may bababa natin siya at hindi mag-alarm. Alarm natin. So, baba natin yung pagka-center stand. Tingnan natin kung mag-alarm siya. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Huy, naibaba natin. Ayun, hindi pa lang nag-alarm. So, naibaba natin. Naibaba na natin bago siya mag-alarm. Doon sa kanina, hindi pa natin siya naibababa. Actually, tataas na yun eh. Ayan, kumbaga, nag-iiba lang yung level nga ng paggalaw. Halimbawa, konting galaw lang, sa high, tutunog na. Sa low, mas malaking galaw bago siya tumunog. So, ganun lang yung pinagkaiba. Ngayon, naka-low siya, naka-alarm. Try natin, nakasakay na ako eh. Nakatanggal na yung pagka-side stand bago ko siya inalarm. Ngayon, tingnan natin kung maguguyod natin. Yun. Naka-alarm siya. Ayun, naka-alarm siya. Ayun, guyod naman natin pa atras. Hala, di siya nag-alarm. Paano yan? Mananakaw ko to. Ayun matras tayo naguyod natin. Ayan, pa-abanti naman. Naguyod natin pa-atras ulit. Naguyod natin pero tingnan nyo maya-maya. Guyod lang natin. Pa-abanti naman. Pa-abanti naman Inaatras sa banti lang natin siya. Atras ulit. Yun. Nag-alarm siya. So nag-alarm siya hindi dahil sa hindi dahil ginalaw natin biglaan. Dahil may limit din ng pagguyod yung sa low sensitivity. Sa high sensitivity hindi mo siya magiguguyod konting galaw lang, tanggalin mo lang sa pagka-center stand, mag-a-alarm agad. Dito sa low, tandaan nyo dito, after 10 meters mong ginuguyod yung motor, halimbawa, lagpas ka man dun sa pagkababa ng side stand niya, ngayon dinahandahan mo siyang iguyod, hindi nag-a-alarm. Mabibigla ka ngayon after 10 seconds or after 10 meters na naiguyod mo siya, paharap man or paabante, basta total of 10 meters, mag-a-alarm po siya. So yun yung pinagkaiba ng high tsaka sa low. Actually nasa manual po yan. So kung nalilito kayo sa pagbasa-basa ng manual, tinatamad na po kayo. Ganun po yung shortcut or yung simpleng paraan para maiset po yung mga volume na yon. So ayun lang muna para sa video nito. The more you click, the more you know. Alarm pattern, alarm volume, alarm sensitivity ng ating mga Honda Click. Bye-bye!